sa indoor, sir, ilan ulit ang thermistor natin dyan? Dalawa. Asan yung... Ano yung dalawang na yun? Sa suction. Sa labas yung ano, sa air pits. Okay, isang thermistor dyan is Sa yung indoor heat exchanger thermistor. Ito yun. Yung nakalagay sa pipe. Ito. Nasaan yung isa? Doon sir, sa condenser. Indoor muna, indoor. Sa inter pala. Yung isa nasa board eh. Ito. Sir, yung maliit. Itong maliit na nandito, Maliit. sir. RTH1 nakalagay. Yes sir. room thermostat. Andyan yung room air thermistor. Okay, so ingatan nyo rin to kapag nag-cleaning kayo. So, ito, nabasa. Replace lang. Oh, replace lang naman. Replace lang. Okay? So ngayon, sir, wait lang, tayo natin yung laptop ko. Nag-loading. So paano ba tayo na-check ng thermistor? Mapapakita yung reference natin. Meron tayo dyan sa handout. Yung pinakita kong page kanina, puntahan nyo nga. Sinong pinalangan daw? Ito. 114. Ano yung page na? 114. 114. Hindi mo laptop mo, Bart? Sige, hawakan mo na sir. 114. Doon muna tayo sa... Wala kasi kulang kasi yung reference. Mamaya na tayo sa ano sa mga thermistor. Tignan nyo nga yung indoor fan, meron ba dyan? Indoor fan. Motor. Meron. Indoor fan motor. Meron? Outdoor naman to. Anong page? 114. Ito. Outdoor? Outdoor to sir eh. Ay, Ito, indoor. So makikita nyo dyan. Pero mo ko sir ha. Ang checking natin muna sir sa indoor fan motor. Ito lang. Ito yung connector niya. Ang checkin lang natin dito or yung gagawin lang natin na checking is resistance check. Di natin siya kukuha ng voltahe. Kukuha na natin siya ng resistance. So nakalagay dito, depende sa model at saka sa kanyang capacity kung ano yung dapat na resistance. So for example, ito, 35 FTKQ. Okay? So sa FTKQ, ang resistance dapat natin yan 72.7 to 78.6. So ngayon, magre-resistance check tayo. Ngayon, saan ko itutusok? Sa red and black. Sa UV and VW. Dalawa i-checkin natin. Si UV at VW. So, paano ko malalaman dito sa wiring na to kung nasan si UV at si UVW? Paano ko malalaman? So, pag tinignan nyo naman tong wiring natin, meron dyan tatlong wire, magkakahiwalay. Diba? May wire, may space, tas wire ulit, tas space, tas wire ulit. Hindi siya katulad nitong tatlong to na dikit-dikit talaga. Pag titignan mo, sila magkakagalit sila, no? Yan yung UVW natin. Yes sir. Okay? So, tignan nyo nga dyan, sir. Asan yung U? Ito ba ang pinakadulo? Opo, dulo. Ito. So, ito yung U. Ito yung B. Ito yung W. W. Okay? So, resistance check lang.
Ito na, pre. Gulo na ito, ah. Wala naman to. Resistance check. Ino daw muna si UV at VW. UV muna. White. Tsaka White at red. Ilan ang reading? 79.5. Pasok ba sa red? 79.5. Oo, 78 na rin. 78 lang. Sobra pa yung resistance. Sumubra yun dyan, sir. Next is VW naman. BW tapos WU. 79. Halos. 70. Halos same sila. Oo, 79. 79. Same basing. Ang kaso, lumagpas siya sa range, no? Pero okay lang yun. May ano naman tayo dyan, sir. May tolerance naman tayo dyan. Tolerance kasi ano lang yan eh. Point lang yan eh. Mahalaga dyan, same din sila ng resistance value. Hindi sila nagkakalayo. Pag ganyan, yung isa dyan, sobrang baba na, or Magkakaiba sila. lagpas pa dun sa range ng sobra. Possible yan, itong fan motor natin, indoor fan motor, defective na. Okay, so yun lang naman ang checking natin. By ano lang talaga? By resistance. FK. Tumigit. Ito tayo na-burst yung ano. Ayan, balik tayo sir dito sa thermistor. Yung thermistor, bago kayo mag-check, titignan nyo muna anong type nung thermistor na i-check nyo. So dito sa manual, nakalagay naman yan dito banda. For example, si indoor heat exchanger thermistor, ito. Ito yung checking ko. Titignan ko muna ano yung resistance type niya. Ano resistance type ng indoor heat exchanger thermistor? Ito yung resistance type. Anong type niya? A. Indoor resistance. Indoor heat exchanger thermistor type A. A. Okay, alam ko na ngayon type A. Ngayon, titingin ako sa taas na table. Kasi dito sa taas na table, meron tayong type A, meron tayong Type B. type B. So ngayon, titignan ko muna anong temperature netong thermistor ko. So gagamit ako ng thermometer. Tapos ang gagamitin ko yung pang surface. Kasi ito, paano ba ito kumukuha ng data? Di ba kung saan siya nakadikit? Yes, sir. Yun yung kinukuha na niya ng temperature. So dapat, ganun din yung pangkuha ko. Kailangan nakadikit sa kanya. Temperature kuha muna tayo. 29.3. 29.3. 0.3. So halos dikit na siya sa 30 degrees. Okay? Kung titignan nyo dito, 30 degrees. So dapat, pag nag-resistance check ako, ang makuha kong resistance is 11.16. 16.10 or mas mataas ng onte. Okay, so ngayon, resistance check tayo. Ito pala. Oh, 17.8. 17.4. Point 40. Ha? 17.5. So pasok naman siya, mas mataas siya ng onti sa Data. 16 kasi 29 naman yung temperature natin. So considered Good. ano pa yan? Good. Good. Okay? Then, pagdating naman sir sa room air natin, si room air, anong type?
Room temperature thermistor. Resistance type B. B. So ngayon dito ako titingin na table. Okay? So pag ite-testing nyo naman tong room air thermistor, ang gagamitin nyo naman dyan is yung air probe. Kasi paano to kumuha ng data? Sa hangin. Okay? So yun yung gagamitin nyo, air probe naman. So didikit nyo lang. Halos lapit lang. So ano yung reading? 26.7. 26.7. So in between siya ng 25 to 30 or dapat mas mababa siya ng onti sa 20. Okay? So dito sir, wala na pala to. Ito, wala na tong thermistor. Natanggal na. Okay pala. Tanggal na to. Pero medyo ingat kayo dito sir kasi maliit lang to. Kaya sa Gago. Sobrang liit nito tsaka meron pa siya, kumbaga parang may coating siya. Kaguto lang yun. Kuto. So, para masukatan nyo ng resistance, medyo magagagasgasan nyo ng onti yung ano niya. Sa copper side, Yung sir. paa. Yung paa Sir, lang, di sir. pwede sa copper side. Saan copper side, sir? Yung kung saan siya nakahinang, sir. Iba yung ano niya, sir eh. Iba yung nagiging rating niya eh. Pero mas maganda dito mismo sa thermistor natin. Okay, sugatan nyo ng onti yung coating. May coating kasi. Pag nasugatan nyo, dun lang kayo magkakaroon ng reading. Baka kasi mamaya isipin nyo, pagkatusok nyo, walang reading. Isipin nyo, ano na, defective na agad yung thermistor. So meron po tong coating. Okay? Meron ba to? Ito. Ayan yung thermistor Balit. Ito. Parang puto lang eh. Parang kuto. Napakaliit. Parang tuldok lang. Sir. Hmm. Okay. Check natin. Anong temperature? Kaya pa yung 27, 26.9. So dapat, in between siya ng 20 tsaka ng 20 tsaka ng 16. 60. Ilan, sir? 9.2. O, 9.2. Pasok ba siya dito? 16 to 20? Hindi sir. Hindi. Sir, lagpas na. Lagpas na. Eh, yung 9, pang ano yun? Pang 40, 5. between 45 to 45. 40 degrees. So, pag ganyan na, ibig sabihin, Defective. sobrang layo na nung resistance niya. So, ibig sabihin, defective na yung thermistor natin. Okay? So, ganun lang naman yung pag-check natin dyan. Meron lang tayong pinagbabasihan para masabi natin na good or defective na siya. Okay? Next. Saan ito makukuha? Ano next natin dyan sa indoor? Ano ba? Sa indoor, HP? yun lang naman yung chine-check natin. Okay? Pagdating sir sa outdoor, dito na tayo, expansion valve. So, ang chine-check lang natin dito sa expansion valve, syempre, itong coil niya. Okay? Kasi, other checking na dito is by visual. Kung may ano na, Corrosion. mga kalakalawang. Okay? So, sa checking ng coil natin sa EXB, meron tayong dalawang klase ng harness. Merong 5-pin, 5-wire harness. Meron naman tayong 6-pin na 5-wire harness. Okay? So, ito, nasa EXB natin is 5-pin, 5-wire harness. So, resistance check lang to, sir. Ang gagawin nyo lang, kailangan alam nyo yung common.
Okay? Sa EXP natin na to, pag nakaharap sa inyo tong lock na to, itong lock, yung wire sa kanan, pinakadulo. Pula. O, anong kulay? Black and red. Pula. So, nakaharap sa inyo yung clip, kanan, dulo, Pula. pula. So, ito sir yung common natin. Okay? So, resistance check lang. Dapat, pag chinek ko yan, pare-parehas sila ng Yung ganyan. resistance. So, common ko, syempre, di ko na siya ay gagalaw. Inka. 5-1. Ilan? 47. 5-2. Ah. Oh, 95 to. 5-3. 94. Oh, 94. Ito, 47. So, ibig sabihin, sir, kahit isa lang Ang na mawala. may maiba dyan, ibig sabihin, ano na to? Defective na. Kasi dapat, ang resistance nila is same. Pare-parehas. Okay? So, yun lang naman ang ginagawa natin checking. Sa coil. Next. Dito, sa outdoor fan. Sa outdoor fan natin, sir, ano lang din to? UBW. Ayan, so hindi rin tayo malilito. Kasi kita nyo agad yung UBW natin. Sila yung magkakahiwalay na wire. Yung tatlo. Okay, so ang checking natin dito is by voltage naman. So UB, then VW. Dapat, pag nirotate nyo to manually, may ma-generate siya na Voltage. voltahe. Bert. DC. Ay, DC ba? Auto natin. Ito. Ito yan. Outdoor fan. Ito. System check. Sige, Bert. PCB yan. PCB. Ito yung pan. Ito yung pan. AC. AC ba ito? Ito. Itong board niya. Wait lang. Dapat, sir, may ma-generate siya na 0 to 15 volts. Yan. 14. Meron. Basta 0 to 15, good yan. Next. BW. Yan. So, UB, then BW. Yun lang kukuhanan nyo. So, pag yan nakapag-generate, good pa. Pero pag manual na ikot nyo at walang na-generate na voltahe, defective na yung fan motor natin. Okay? Next. Dito pala sa outdoor. Ilan ang thermistor natin, sir, sa outdoor? Tatlo. So sa outdoor, yung tatlong thermistor na yon connected sa isang connector. So meaning, pag nasira yung isang thermistor dyan, lahat palit. Palit na lahat. Yan tatlong yan, palit. Okay? Hindi pwede yung dugtong, sir. Hindi, sir. Assembly yan. Assembly. Ginagawa yan ng mga technician eh. Sir, yun yung pagka walang-wala na yun. Okay? Gawa na lang Ito parang. talaga yan, sir. So, yung checking naman ito, parehas lang. Yung sa discharge pipe, at saka yung dun sa heat exchanger thermistor, same lang ng checking natin dyan. Yung sa thermometer, ito yung kailangan yung gamitin. Pero kapag sa air thermistor na outdoor air, ito, since hangin to, itong probe ang gagamitin niya. Yung air probe. Okay? So, syempre, titingin pa rin kayo dun sa table.
Next. Circuit check. Outdoor fan, outdoor fan. Outdoor fan system check. Outdoor fan system check. Electric expansion valve. Compressor. Compressor check. Sa checking naman ng compressor, ano lang tayo dito, sir? Megger. Megger lang tayo. Di ba nakagamit na kayo ng Megger kanina? Yes, sir. Yung probe na lang, hindi ko nakakabit ha. Ang checking nyo dito, parang sa unit lang din. Yung isang probe nasa ground, yung isa sa UBW. Parang sa unit, yung isang probe nasa ground, yung isang probe nasa 1, yung isa na kaya sa 2. Pwede ground So, lang. ito, ground. Body ground lang, di ba? Tapos, check. 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 Check na nga talaga natin. Kailangan talagang makita yung insulation. Kahit magkabaliktad yan, sir, ano? Yung Yes, sir. Basta grounding yung Just orientation. Pero wala yung blood eh. Good ba to, sir? Good yan. Body ground. Check. Sa U. Infinity. Oh, hindi gumalaw. Infinity. Good. Check. Hindi gumalaw. Good. Good. Check. Gumalaw. Good. So, meaning, yung insulation ng compressor natin, Good. good pa. Ano ba ang ano natin dito? Basihan natin dito para masabi na grounded. Sir, may deflection siya. May may resistance pag Ilang resistance para masabi ko na good pipe below. o kaya grounded. Pipe below, sir. 5 below. Masyado mataas, sir. Guys, Pag ang reading ko less than 1 mega ohm, consider na grounded. Pag 1 more mega than 1 pa, good pa yon. pangat, sir. So, paano pag yung naging reading ko 2 mega ohm? O, 1.1. Good pa ba yan? Good pa yun, sir. Pwede Kasi pa. more than 1 pa yun eh. Pwede pa. Kaso, Malapit na. malapit-lapit na. Okay? Next. Board. Power module, tsaka yung diode bridge. Paano chinecheck yan? Sir, pumuputok yung minsan eh. Ito sir ha. Ito muna sa diode bridge. Kita nyo ba? Yes. Asan ba dyan ang diode bridge natin? Makikita nyo dyan sa board, may 4 na paa. Ito yun. 1, 2, 3, 4. Yes, sir. Okay? So 1, 2, 3, 4. May marking naman dyan. Positive tsaka negative. Negative, Positive. AC, positive. Okay? Dito, may marking yan. May symbol sila kung DC or AC. Ang checking natin dyan, resistance check. Ito, mga pattern lang yan. So, gawin natin itong unang pattern. Forward tsaka reverse, no? Yung positive terminal, lagay daw natin sa 2 or sa 3. Sa paa na 2 or 3. Positive sa 2 or sa 3. Tapos si negative, lagay lang natin sa 4, sa positive. Okay lang resistance ko? 1.5. 1.5. 1.5. 1.5 din. O, ibang pattern naman, yung positive ko naman sa 4, yung negative ko sa 2 and 3. Ayan, may reading. 2.2. So, basta may reading, yun yung mahalaga. Sabi dito, resistance is okay. Several kilo ohms or several mega ohms. Yes, sir. Pag may reading ka, ibig sabihin, Resistance is okay.
good pa siya. Pero kapag ang na-reading mo, 0, Shorted, sir. or ganyan na lang, masyado mataas. O, ibig sabihin, Open. sira na yung ano mo, Leak, sir. No? diode bridge mo. Open or Yes, sir. Shorted. O, in short, palit board ka na. Kasi hindi pwedeng repair. repair. Isang assembly. Paano naman yung IPM? Si IPM, Parang ganun din, sir. makikita nyo yan, 2, 4, 5, 5 yung paa. Andito yan sa kabila. Wala, saan na siya? Wait lang, nawala, hanapin ko. Ayan. Sir, malapit sa may compressor. Yung ano. Lima. 21. Sir, ayan, 27. IPM. Tama. Pin 27. Ito yung ano paa niya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Yung sa baba, ano? So, ito naman, positive, Yung sa baba, yung ano, negative, sir? then Yung, UBW. yung 27 sa 27, nandito sir sa pinakababa. baba. So, makikita nyo, ito yung saksakan ng compressor Yes, sir. Tapos, ito yung UBW sa, dito sa isang paa, dalawa. Tapos ito. Saan yung ano yung dyan, sir? Yung U. Yung katabi ng positive. Na yung number, ay, 27. number 4. 1, 2, 3, 4, 5 yan eh. Positive pin. Number 27. Red, U. Ito. UBW. Sa baba mag... O yun, sakto pala. After ng 27, UBW. Okay? Ang checking niya, parang sa diode bridge lang din. Yes, sir. Checkin natin. O, yung positive terminal ng ano mo, tester, lagay mo sa power module. Positive ng power module, si 27. Ito si 27. Tapos yung negative kay UBW. UBW. U. 16. Meron. B. 16. 16 din. Meron. W. 17. Meron. Tapos vice versa lang. Baliktaran lang sila. So, mahalaga dyan, meron ka pa ring Resistance, sir. resistance na susukat or na may measure. Kapag ang resistance mo 0 or mataas, masyadong mataas, Effective. effective na yung IPM. IPM natin. Palit board na yun. Pag-usapan na natin yung palit board. So, reminder lang sir, pag nagpapalit kayo ng board, meron tayong thermal paste, tama? Yes, sir. Pag nagpalit kayo ng board, yung thermal paste, since bago yung board, dapat yung thermal Bago rin paste, yung bago paste. rin. Tanggalin mo yun, sir. Ha? Yung luma. Ang ginagawa daw nung iba, pagkatanggal nung bago, kuha. Tapos lagay sa ano. Tanggal, balik ka na. O, wag ka na, dapat. Bago rin. Dapat bago rin. Kasi, ano na yun eh. Parang gamit yun, sir. Parang Gamit na yun, sir, eh. Hindi na siya accuracy. Yes, sir. So, yung quality ba nung thermal paste na yun? Wala na. Wala na. Well, wear and tear na rin yun eh. So, dapat bago. And, ito. Pwede kahit anong orange thermal paste, sir. Yung white lang. May nire-recommend kami, sir, na thermal paste eh. Pero confirm ko. Para alam nyo, magamit nyo. Pagka bumili ng board kasama yan, sir. Hindi po. Ang alam ko, hindi, sir. Okay? Oo, wala. Ito pa, sir. Last reminder ko sa inyo. Pag nagpapalit kayo ng board, ingatan nyo daw itong tatlong to. Sa dalawa, tatlo. Kasi yung tornilyo na yan, yung tornilyo ng diode bridge, tornilyo ng IPM. Ingatan nyo yan, sir, ha? Hindi mawala. Mawala na daw kayo. Wag lang yan tatlong tornilyo na yan. Minsan nawawala ng tornilyo, sobra. Okay? Kasi sir, iba daw yung sukat niyan eh. Hindi mo mahanap sa sa market. So meron man kasukat, kumbaga yung haba niya mismo, hindi eksakto. So pag pinalitan nyo, baka mamaya sobrang baba o sobrang taas naman, pag hinikpitan nyo, mabasag. Ayun ang problema natin. Okay? Palit ulit.
Magastos talaga board. Okay? So pag ano kayo nito sir, papalit kayo, tamang higpit lang, wag yung Parang, higpit na wala nang tanggalan ha. Yung tama lang na nahigpitan nyo. Okay? So, ayun lang naman. Yung upuan sir, swing motor. Swing motor, sa swing motor sir, wala rin tayong checking eh. Replacement na pag ano sir. Pag mahina hindi na siya paghirap na, no? mag-function. Wala tayong checking sir sa swing motor. swing motor natin. Hirap na siya sinodot. Hirap na siya sumudot. Pag di na tumatango. Hindi na gumagalaw, no? Hindi na gumalaw. Palit unit. Pinalitan mo, hindi lang pala nakakonekto. Ito sir, Reactor. reactor lang to. Wala rin tayong checking dito eh. Pero, bira ba naman tong masira? Sir, malaki gauge nun. Okay? So, yun lang naman sir ang checking natin.